Tawagin niyo po akong Jordine. Napakatagal na panahon na po ito nangyari. Bata pa lang po ako nito at nasa elementarya pa. Hindi ko itatago sa inyo na may pagkamaldita ako noon. Kumbaga, isa ako sa mga bully noon. At isa sa pinaka nabubuli ko noon ay ang kaklase ko noon na si Aida. Simpleng katuwaan lang naman po. Inaasar siya sa palayaw na binuo namin sa kanya. Palakang Aida. Mulagat kasi ang mga mata niya at ang ibang kaibigan ko ang nagsabi sa akin na parang mukha siyang palaka. Kaya ako po mismo ang nagpasimuno na tuksoin si Aida. Palagi din namin nilalagyan ng malaking bato ang bag niya o kaya naman po binubuhol ang bag niya sa upuan. Kapag umiiyak si Aida, naiihi siya sa salawal niya. Kaya lalo po namin siyang tinutukso. Binabantaan niya naman kami na isusumbong daw kami sa lola niya. Tumawa lang kami kasi alam namin na yung lola niya ay uugod-ugod na. Ginaya pa ho namin ang lakad ng lola niya, kaya lalong nainis si Aida. Ilang araw na hindi pumasok nun si Aida. Nang bumalik at pumasok na ulit sa school, pinagtawanan namin siya. Kasi may baon-baon siyang maliit na pambungkan ng lupa. Napansin po namin na kung saan ako umapak, kinukuha niya ang lupa at inilalagay yun sa plastic. Pinagtawanan lang po namin siyang lahat. Noong gabi na yun, full moon. Bilog na bilog po ang buwan. Hilig ko kasing pagmasdan ng buwan kapag full moon. Bigla-bigla na lang ay nahimatay ako. Sobrang taas ng lagnat ko. At sabi ng mama ko, umabot nga raw sa 40 degrees Celsius ang temperatura ng katawan ko. Kaya kabang-kaba na sila. Pakiramdam ko noong oras na yon ay pinapaso ako sa apoy. Yung tita ko ang nagpayo sa mama ko na ipunta raw ako sa isang albularyo. Mapamahiin kasi ang tita ko. Ang iniisip niya ay may kinalaman ng kabilugan ng buwan sa nangyari sa akin. Pero ipinunta pa rin ako ng mama ko sa klinik. Nang ilang araw na ay ganun pa rin ang lagnat ko at nakikita ni mama na hirap na ako. Doon na po siya nagpasya na subukang ipatingin ako sa albularyo. Ayon dito ay mukhang ginantihan daw ako ng isang mga ngamod. Isang uri po ng mangkukulam na gumagamit ng lupa upang bigyan ng sakit ang biktima. Ginagawa daw ito ng mga ngamod tuwing full moon. Tinanong pa ako ng albularyo kung meron daw akong nakita na kumuha ng lupa na inapakan ko. Matagal po akong sumagot pero binanggit ko ang pangalan ni Aida. Ang mga lupa na nakuha ng mga ngamod ay ilalagay sa palayok at iladarang sa apoy. Ang init daw nito ang dahilan kung bakit mataas ang lagnat ko. Gumawa naman ng pangontra ang albularyo para hindi raw tumalab sa akin ang pangkukulam. Ilang araw bago ako unti-unting nakarecover. Nang malaman ko na mga ngamod palang lola ni Aida, iniwasan ko na siya. Hindi ko na rin siya tinukso o inaway sa takot na mangyari ulit sa akin yun. Wala akong ideya nun na masama palang ginagawa ko. Hindi ko alam kung nasa na ngayon si Aida, pero lubos akong nagsisisi sa nagawa ko. Magandang araw sa inyo mga kapasta. Ako si Elena, taga Rizal. Matagal na po ako nagbabaka sakali na mababasa niyo itong karanasan ko. Hindi kasi matanggal-tanggal sa isipan ko to. Isa po akong photographer. Ang pinaka-paborito ko talagang kuhanan ng larawan ay ang buwan. Lalo na pag nasa iba't ibang phase siya. Tulad ng full moon, lunar eclipse, bloody moon. Para sa akin kasi, noon, ang buwan ang pinaka-nakakahalinang nilikha ng Diyos. Gusto ko yung ideya na to. Ito yung nagsisilbing tanglaw sa dilim. Paborito ko noong pagmasdan ng buwan. Ngunit nang mangyari itong ibabahagi ko, ay kinakabahan na ako. Lalo na kapag bilog na bilog ang buwan. Abala ako sa pag-aayos ng kamera ko dahil nakahanda na ako para kuhanan ng buwan mula sa taas ng bubong namin. Bago ko kuhanan ng larawan ng buwan, narinig kong tinawag ako ng mama. "Elena! Kakain na!" Sigaw ng mama ko. Napahinto ako bigla. Ang alam ko kasi ay katatapos lang namin kumain ng hapunan. Bumaba na lang ako kasi hindi ako titigilan ni mama hanggat hindi ako bumababa.
Pagkababa ko, walang ilaw. At tanging liwanag lang sa buwan ang pumapasok sa bintana para magsilbing ilaw. Ma? Brown out ba? Tanong ko pa kay Mama. Pero nagulat ako nang makita ang pamilya ko na abala sa pagkain ng isang katawan ng tao. Tinitigan kong mabuti at halos manigas ang buong katawan ko nang makita kong sarili kong katawan na nakahiga sa hapagkainan. Nilingon ako nila Mama. Elena, kain na! Baka maubusan ka. Wika ni Mama habang may dugo-dugo pa sa bibig. Sinubukan kong tumakbo palabas ng bahay. Pero paglalabas ako ng pinto, bumabalik lang ako sa loob ng bahay. Sinubukan kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Nakatayo na sa harapan kong pamilya ko. Punong-puno ng dugo ang mga suot nila. At sa mga kamay nila, hawak-hawak nila ang pilas ng karne habang malakas nang umunguya. Gusto kong maiyak sa nangyari, pero walang lumalabas na luha. Nakita ko na lalong nagliliwanag ang loob ng bahay namin na parang palapit ng palapit sa amin ang buwan nang marinig ko ulit ang boses ng mama ko. Pagkatapos nun ay habol hininga ako nagising sa isang bangungot. Tumingin ako sa paligid ko. Nasa loob ako ng kwarto ko. Nasa tabi ko si Mama at ginigising niya pala ako. Mukhang binabangungot na pala ako. Hayun po, nakahinga po ako ng maluwag nang mapagtanto ko na panaginip lang po ang nangyari. Medyo nakaramdam po ako ng takot sa pamilya ko nung gabi na yon. Hindi nga ako nakasabay sa pagkain at gumawa ng rason na busog pa ako. Tumingin ako sa taas ng kalangitan at nakita na bilog nga ang buwan. Doon ko naalala na umidlip nga pala ako nung hapon at nagpagising ako kay Mama dahil nga po kukuha ako ng larawan ng buwan. Nung gabi na yon, hindi ko matitigin ang buwan. Sinunog ko po lahat ng picture ng buwan na mayroon ako. Agad ko ring dinilit ang nasa files ko. Hindi ko po alam mga kapasta, pero siguro dahil sa napanaginipan ko, kaya nagkaroon na ako ng takot. Hanggang ngayon, photographer pa rin po ako. Pero dahil dun sa napanaginipan ko, ay iniwasan ko nang kumuha ng larawan ng buwan. Hindi ko makalimutan itong naikwento sa akin ng kakilala ko patungkol sa kaibigan niya. Itago po natin sa pangalang Maha ang kanyang kaibigan. Si Maha, likas daw na masiyahin. Kaya kahit nung nadiskubre ni Maha na may stage 3 cancer siya, ay hindi ito nagbago. Masiyahin pa rin at palakwento. Pero alam ng lahat na tinatago lang ni Maha ang nararamdaman niyang takot. Kapag gabi raw, naririnig niya itong umiiyak. Pero sa umaga naman ay sobrang palangiti. Itong kakilala ko ay sobrang close kay Maha at palagi raw na ikikwento ni Maha ang patungkol sa buwan. Akala niya gawa-gawa lang daw ni Maha ang kwento. Parang katuwaan lang daw, pero kwento sa kanya ay kapag full moon daw, may ritual na maaaring gawin upang humaba ang buhay. Patayin daw lahat ng ilaw, buksan ang bintana, itapat daw ang salamin sa kung saan magre-reflect ang buwan. Dapat daw ay makikita ang bilog na buwan sa salamin. Pagkatapos ay magsabit ng lubid o kahit anong tali na maaaring mailagay sa liig. May bibigasin daw habang ginagawang proseso. Pero para sa ikaliligtas ng lahat, hindi na ibinahagi sa akin ng kakilala ko ang buong ritual. Natakot raw siya nang marinig ito ni Maha. Pero sabi nito ay 7 segundo mawawala ng buhay ang sino mang gagawa ng ritual. Ngunit pagkatapos ng 7 segundo ay muling babalik ang hininga at masahaba na raw ang buhay. Sabi pa ni Maha ay may nakapagsabi lang nito. Tinanong niya kung gagawin ba ng kaibigan niya yung ritual, pero umiling si Maha. Hindi rin naman daw si Maha ang tipo ng tao na maniniwala sa ganun. Pero ganun nga raw siguro kapag buhay mo nang mismo nagigipit. Hindi inaasahan ng pamilya at mga kaibigan ang pagkawala ni Maha. Hindi dahil sa sakit na cancer, kundi dahil sa depresyon. Sabi ng karamihan, suicide daw ang ginawa ni Maha. Ngunit alam ng kakilala ko na dahil ito sa ritual.
Alam niyang gustong-gusto pang mabuhay ni Maha, kaya marahil yun ang dahilan kung bakit nagawa ito ng kaibigan. Ang gusto niyang malaman ay kung sino ang nagsabi ng peking kwento kay Maha. Dahil kung gawa-gawa lang ito ni Maha, ay hindi daw nito yun gagawin. Tuwing bilog ang buwan, naaalala niya si Maha at ang nakatatakot na ritual. Minsan, hindi niya maiwasan na makita si Maha na nakalambitin sa taas. Alam niyang pinaglalaroan lang siya ng isip niya. Hindi na rin niya magawang maikwento sa pamilya ni Maha ang patungkol sa ritual. Pero sigurado siya na sinubukan ito ni Maha sapagkat may natagpuan na salamin sa bintana kung saan bumabanda ang itsura ng kalangitan. Kaya kung sino man pong makaririnig ng kwentong to, wala pong katotohanan ng ritual. Hindi totoong makapaghahaba ito ng buhay. Kaya kung sino man ang may alam ng buong ritual, huwag niyo na pong subukan. Dahil baka sa huli, imbes na madugtungan ng inyong buhay, ay lalo pa itong mapaikli. Maaaring para sa iba ay hindi nakatatakot itong ibabahagi ko. Pero parte ito ng nakaraan ko na hanggang ngayon ay minumulto pa rin ako. Ang pangalan ko ay Lou at meron po akong phobia sa kidlat. Sa madaling salita, ang kidlat ang isa sa pinakakinatatakutan ko. Nangyari po ito nang mamatay ang tito ko nang dahil po sa kidlat. Ang tito ko ang tumayong tatay ko dahil umalis ang tatay ko bago pa ako ipinanganak. Ang tito ko ang nagkukup sa akin kasi nung panahon na yon, teenager pa lang ang mama ko. Kaya para makapagpatuloy siya sa pag-aaral, ay inilihim ni Lola ang pagbubuntis niya at ang tito ko nang nag-alaga sa akin. Ganun pa man, hindi nila inilihim sa akin ang katotohanan. Back to the story po. Pumanaw ang tito ko nung gabing malakas ang ulan, kidlat at kulog. Umiiyak ako noon kasi yung pinsan ko na anak ng tito ko, binato sa labas ang manika ko. Bata pa ako noon. Hindi ako matigil sa kaiiyak kahit sabihin nila na bukas na kukuhanin kasi malakas pang ulan o kaya pagtila na lang daw ng ulan. Pero nagmamatigas ako at nagwawala. Ang nasa isip ko ay baka makilata ng manika ko. Kaya para tumahan na ako, ang tito ko ang lumabas para kuhanin ng manika ko. Pinigilan pa siya ni tita, asawa ni tito. Nagsuot lang ng raincoat ang tito ko kasi masyadong mahangin at masisira ang payong. Natuwa ako nang makitang nadampot ni tito ang manika ko. Kinawayan pa niya ako at nakadungaw ako sa bintana habang naghihintay. Biglang nawala ang ngiti ko nang may malakas na kidlat ang gumuhit kay tito na sinundan ng kulog. Sobrang bilis po ng pangyayari. Basta ang narinig ko na lang ay sumisigaw si tita kasi natamaan na pala ng kidlat si tito at iyon ang sanhi ng kanyang pagkawala. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari. Kung hindi lang sana ako nagpumilit na ipakuha ang laruan ko, kung hindi lang sana ako nagmatigas, buhay pa sana si tito. Hindi ko rin po masisisi ang asawa ni tito na hanggang ngayon ay may galit pa rin sa akin. Pinaalis niya ako sa bahay nila at simula noon, lola ko nang kumukup sa akin. Tuwing kumikidlat, takot na takot ako. Pag dumudungaw ako sa bintana, nakikita ko ang itsura ni tito. Parang namamalikmata ako, pero totoong nakikita ko siya tuwing kumikidlat. Nakangiti siya habang kinakaway ang hawak niyang manika. Iniisip ko na baka sinisisi niya rin ako sa nangyari. Pero ang sabi ng lola ko, baka pinapaalalahanan lang daw ako ni tito na wag raw akong matakot dahil wala akong kasalanan sa nangyari. Hanggang ngayon po, nanginginig pa rin ako sa tuwing bibisita ang kidlat. Kumusta po ang lahat? Dahil madalas pa rin ang pag-ulan, ay naisipan ko itong ibahagi. Pamilyar po ba kayo sa pamahiin patungkol sa kidlat? Pwede niyo po akong tawagin sa nickname kong Yeti. Ang lola ko, maraming alam na pamahiin. Hindi ko nga alam kung paano niya natatandaan yun, kasi sobrang dami po talaga.
Kaya lumaki din ako na naniniwala sa ganung pamahiin. Kapag kasi nakalakihan mo na, natural lang na naa-apply yun sa buhay mo. Ilan sa pamahiin na sinabi niya sa akin na patungkol sa kidlat. Kapag kumidlat daw sa umaga at biglang nadilim ang kalangitan, ibig sabihin daw ay may isinusumpa ang mangkukulam na kinamumuhian niyang tao. Meron pa raw ibang uri ng kidlat na pwedeng makapagdala ng swerte o kapangyarihan. Pero meron din namang kidlat na may dalang kamalasan at maaaring magdulot ng kamatayan. At itong ibabahagi kong kwento ay patungkol sa kidlat na may bitbit na malas. Tag-ulan ang mangyari to. Madalas ang pagkidlat at kulog. Minsan din, may nababaltaan kami na natamaan ng kidlat. Sa tuwing kikidlat nga, tinitingnan ng lola ko ang kalangitan, tsaka magbibitiw ng pamahiin. Isang beses, ang lakas at bigat ng buhos ng ulan. Pinayuhan kami ni lola na huwag nang lalabas kasi mukhang tatama malapit sa amin ang kidlat. Hindi ko po alam kung paano niya nahulaan yun, pero tama po siya sapagkat tumama nga ang kidlat sa puno ng kapitbahay namin. Buti na lang, walang napirwisyo at sa puno lang tumama. Pero pagtingin ko sa lola ko, seryosong-seryoso ang mukha niya na parang natatakot siya. "Lola, bakit?" Tanong ko pa. Nagsalita siya habang nakatingin sa puno na tinamaan ng kidlat. "May mamamatay sa pamilya ng kapitbahay," wika ni Lola. "Lola naman, wag kang magbiro ng ganyan. Kinikilabutan ako, Lola." Balik na sabi ko. Pero umiling-iling lang si Lola at tila di mapakali. Kinabukasan, noong umaliwalas ng panahon, umagang-umaga, kinakausap ni Lola ang kapitbahay. Parang nagbibigay siya ng babala. Sinabi niya sa kapitbahay na may dalang kamalasan ng kidlat na tumama sa puno nila. At posibleng ang ibig sabihin daw nun ay may papanaw na isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Maiging ipaputol na raw lahat ng puno, payo pa ni Lola. Pero imbis na makinig, nagalit ang kapitbahay namin kay Lola. Bakit daw ba pinangungunahan ni Lola ang desisyon nila? Nagalit din sila kasi nagbitiw ng salita si Lola patungkol sa kamalasan at kamatayan. Tinawag pang baliw ang lola ko, kaya pinilit ko na lang si Lola na hayaan na lang sila kung ayaw nilang maniwala. Noon pa man talaga ay hindi na namin kasundo ang kapitbahay. Magugulat po kayo sapagkat nagkatotoo muli ang pamahiin na sinabi ni Lola. 1 linggo lang ang nagdaan na mayapa ang bunsong anak ng kapitbahay. Bigla na lang daw hindi na nagising sa pagtulog. Mukhang binangungot raw. Imbes na paniwalaan nila si Lola, ay lalo pa silang nagalit. Baka raw sinumpa ni Lola ang pamilya nila. Sa totoo lang, wala na po kaming kasalanan sa nangyari. Malinaw na binalaan sila ni Lola, pero ipinagsawalang bahala lang nila.